Isang malakas na yehinga dyan para marinig ko ang pagbati nyo. Naku, ang lakas naman nun. Siguradong handa na kayo sa aratin natin ngayong araw. Tara, magsimula na tayo. 사랑한다! 맛있다! 한국 말하네? 너도? 얼굴도 빨개졌어! 완전 한국 스타일이야! Napanood nyo na ba ang commercial na ito sa TV? Ano ang tinatalakay sa patalastas na ito? Tama! Nagpapakita ito ng impluwensya ng mga banyaga sa pagkain, pananamit, at pananalita dating mga Pilipino. Sila lang kaya ang nakaimpluwensya sa ating kultura? Alam niyo ba na noon pang sakop tayo ng mga Espanyol ay malaki na ang naging impluwensya nila sa atin? Naimpluwensyahan nila tayo sa larangan ng relihiyon, kaugalian at tradisyon, pag-aaral, maging sa pananamit ng ating mga ninuno. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay unti-unti nila tayong sinakop. Ito ay inalmahan ng maraming Pilipino mula sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Marami sa mga labanang ito ang napagtagumpayan nating mga Pilipino. Ngunit, marami ding labanang nagwagi ang mga Espanyol. Kaya naman, nasakop tayo ng mga Kastila sa loob ng 333 taon. Sa tagal nito, naimpluwensyahan nila tayo sa maraming bagay. Alam niyo ba na bago pa dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas, ay may kinagisnan ng relihiyon ng ating mga ninuno? Ano kaya ang tawag sa paniniwalang ito ng ating mga ninuno? A. Paganismo o B. Baybayin? Kung ang sagot mo ay A, tama ka! Apakagaling! Nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, agad-agad nilang ipinakilala ang dala-dala nilang relihiyon, ang Kristyanismo. Itinuro nila ang Katolisismo at agad naman itong tinanggap ng mga ninuno. Itinuro nila ang banal na misa at pagbibinyag. Nagtayo sila ng mga krus at simbahan sa mga kabisera bilang tanda ng pagpapalaganap ng Katolisismo sa buong bansa. At magpasa hanggang sa kasalukuyan, ang Katolisismo ang may pinakamalaking bilang ng mananampalataya sa buong Pilipinas. Dahil sa tagal na panahong pananakop ng mga Espanyol at dala na rin ng relihiyong Katolisismo, maraming pag-uugali at tradisyon ang niyakap ng mga Pilipino. Isa na rito ang pagbibinyag na pinaniwalaan ng ating mga ninuno na kailangan upang maging malusog at hindi sakitin ang isang sanggol. Ipinakilala rin ng mga Espanyol ang pista. Ang mga tradisyon tulad ng kapistahan na ginaganap sa Pilipinas bawat taon ay impluwensya rin ng mga Espanyol. Ilan sa mga ito ay ang kapistahan ng San Isidro Labrador sa Quezon, Pahiyas Festival sa Lukban, Panagbenga Festival sa Baguio, at Moriones Festival ng Marinduque. Tuwing ganitong kapistahan ay pinapalamutian ang mga kabahayan ng mga bulaklak, aning gulay at prutas. May masaganang hapag din upang pagsaluhan ng mga tao. Ang mahal na araw naman o Semana Santa ay isang kapistahan na idinaraos upang alalahanin ang paghihirap ng banal na Kristo sa krus. Ang kapistahan ay may diwa ng pasasalamat o pag-alaala sa patron. Ang di formal na edukasyon ng ating mga ninuno ay naging formal. Alin kaya dito ang di formal na edukasyon? Ano naman ang formal na edukasyon? Apakagaling! Ito ang di formal na edukasyon ng ating mga ninuno.
At ito naman ang formal na edukasyon na ipinakilala ng mga Espanyol. Para gawin ito, nagtayo ng maraming paaralan ang mga paring misyonero. Sila rin ang naging unang guro ng mga Pilipino. Nagturo sila ng relihiyon, aritmetika, musika, sining at paggawa. Nagtayo sila ng mga paaralan para sa mga kalalakihan at para sa kababaihan. Ang mga paaralang pambabae ay may layuning ihanda sa pagiging mabuting may asawa ang mga kababaihan at ina ng tahanan o kaya ay sa pagmamadre. Nagkaroon din ng mga pamantasan tulad ng Universidad ng San Carlos, Universidad ng Santo Tomas na kinikilala bilang pinakamatandang universidad sa Pilipinas at isa rin sa pinakamatandang universidad sa buong Asya. Nandyan din ang Kolehiyo de San Juan de Letran. Ang Santa Isabel College na nasa Ermita, Maynila ay isa sa pinakamatandang universidad na para lang sa kababaihan sa buong mundo. Payak ang kasuotan ng ating mga ninuno bago dumating ang mga Kastila. Kanggan at bahag ang kasuotang panlalaki, samantalang tapis naman ang sa mga kababaihan. Ngunit sa pagdating ng mga Espanyol, ang dating payak na kasuotan ng mga Pilipino ay napalitan. Nagsuot ng kamesa de chino o barong Tagalog, pantalon, sombrero at tsinelas ang mga kalalakihan, samantalang baro at saya naman ang mga suot ng kababaihan. Nagsuot din sila ng mantilyo o belo na itim na balabal at panuelo o malaking panyo na ipinapatong sa balikat. Nagsuot din ng paineta o pagganyak na suklay ang mga kababaihan. Sigurado akong marami kang natutunan sa aralin natin ngayon. Subukan nga ulit natin, sagutin ang sumusunod. Para sa unang gawain, ibigay ang nawawalang mga titik upang mabuo ang salitang tumutukoy sa impluwensya ng mga Espanyol sa kultura ng mga Pilipino. Tingnan ang mga larawan sa loob ng kahon. Unang bilang. Ikalawang bilang. Ikatlong bilang. Panghuling bilang. Wasto ba ang iyong naging sagot? Tingnan natin. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay relihiyon. Sa ikalawa, kaugalian at tradisyon. Ikatlo, edukasyon. At pang-apat, kasuotan. Wasto ba ang mga naging sagot mo? Subukin ulit natin. Para sa gawain 2, tukuyin ang mga impluwensya ng mga Espanyol sa kultura ng mga Pilipino. Isulat ang R kung ito ay sa relihiyon, KT kung ito ay sa kaugalian at tradisyon, E kung ito ay sa edukasyon, at K kung ito ay sa kasuotan. Mayroon kang 1 minuto upang sagutan ang mga katanungan sa ibaba.
Halika, tingnan natin ang mga wastong kasagutan. Unang bilang. Nagsuot ang mga kalalakihan ng barong Tagalog, samantalang barot saya naman ang isinuot ng mga kababaihan. K. Ikalawa. Nag-aral ang mga Pilipino sa mga paaralang ipinatayo ng mga paring misyonero. I. Ikatlo. Nagsagawa ang mga Pilipino ng mga kapistahan bilang pagpapasalamat at pag-alaala sa kanilang patron. Ikaapat. Natutong magsimba ang mga Pilipino sa mga simbahan. R. At panghuling bilang, naging mapamahiin ang mga Pilipino dahil na rin sa mga itinuturo sa kanila ng mga Espanyol. Katie. Nakuha mo ba ang lahat ng wastong sagot? Pakagaling! Pagkamat nagtagal ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas, hindi natin maikakaila na marami ang mabubuting impluwensya na idulot nila sa kultura nating mga Pilipino. At itong mga impluwensya na to ang humubog at naging bahagi na ng makulay at malawak nating kasaysayan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!